yan. At syempre makakasama po natin ngayong hapon ang political analyst na si Attorney Edward Chico. Magandang hapon, Attorney Edward Chico. Si Radyoman Alex po ito. Magandang hapon po at sa ating po mga tagapakinig ganun din. Yes, maganda po bang hapon natin? Sa dami ng nangyayari. Actually, wala akong natrabaho para akong nag-binge watching ng TV series. Ano daw po, Senetflix ang tawag. Napakadaming plot twist. Oo nga po, ano. And unang-una po, matanong ko lamang, yung nangyari po kahapon na pagpapalit po o yung paghahalal po ng mga bagong chairman sa Senate Committee, ano po masasabi niyo po doon? Legal po ba yun o pasok po ba yun under our Constitution o hindi, Attorney? Well, ang problema kasi dito, no, yung magkabilang kampo, pareho silang may puntos eh. Pareho silang may puntos na legal na argumento. And hopefully at some point, the Supreme Court would be able to step in and resolve the conflict. Kasi sa panig halimbawa ng Gatchalian Bloc, syempre they rely on precedents. Merong 1949 case at yun may napag-usapan na di naman kailangan himayin ko pa rito. But in a nutshell, sinabi ng Korte Suprema sa kaso na yun na kung yung isang senador daw ay nasa ibang bansa outside sa coercive jurisdiction ng Senado, ibig sabihin, hindi mo pilitin pwedeng paatinin, hindi ba? Opo. So, lumalabas na 12 lamang ang kailangan bilang to constitute a quorum to satisfy yung requirement na 50% plus 1. But take note, yung 1949 case na yon ay hindi simpleng kaso. Yun ang gusto ko maintindihan ng taong bayan. Okay. It's a very complicated case. In fact, the first time it was filed, yan ay dinismiss ng Korte Suprema dahil sabi ng Korte Suprema, it's a political question. Meaning, dahil meron doktrina na separation of powers, internal rules yan o internal issue yan ng Senado, ayaw pakialaman ng Korte. Kaya lang because there are certain exceptional circumstances, dahil nung time na yun, nagkakahamunan ng barilan, sa gallery mismo, nagpapakita na sila ng baril. So, sa parking lot ng Senate, very ambivalent, very unstable, hindi makafunction ng Senado. Because of that, nang nag-file ng motion for reconsideration si Abilino, dahil nga na-dismiss yung petition, dahil ayaw nga pakialaman ng Korte Suprema, sinagot na rin. Ang sabi ng Korte Suprema, in this case, pasok na yung 12 dahil sa maraming kadahilanan. Una, nag-umpisa action sila ng 22 eh. Sa kaso kasi na yan, nagkaroon ng hearing 22. Okay. Gusto mag-privilege speak ni Tanyada, ang ginawa ni Senate President Abilino, in the joint umalis. So may naiwan na 14. Pagkatapos may naiwan na 14, may naiwan, umalis yung dalawa, may naiwan na 12. So sabi ng Supreme Court, it's a continuation of the earlier hearing session na kompleto sila 22. Okay. Pangalawa, kailangan nila desisyon na talaga kasi kahit naman magkakaroon uli ng hearing, ay ng botohan, sakaling may quorum, ang mananalo rin talaga, sabi ng Korte Suprema ay si Cuenco. So sabihin yung hinalal noong supposedly wala silang quorum. At pangatlo, kinilala na nga siya ng Pangulo at that time, the acting Senate President. So kung matitignan mo, it's an old case, a 1949 case. And honestly, bilang abogado, it's not even well written. Kaya nga tayo nalilito ng interpretation ngayon. It wasn't well written yung case na yan. So anyways, yun ang nire-rely ng grupo ni Gatchalian. Hindi ba pumayag dati ang Korte Suprema na merong 12? Pero syempre, sa panig naman ng grupo ni Cayetano, malino ang sinasabi ng saligang batas. Sa general rule, it should be 13 of the entire Senate membership. Ilan ba ang senador na nahalal? 24. Hindi ba? Nababawasan lamang yung bilang na 13 pag nabawasan din yung bilang. Kailan nababawasan yung bilang na 24? Kung may senador na nag-resign, may senador na namatay, o may senador na na-expel sa Senado. Yung kaso ni Jinggoy, siya'y kinulong lang. Pero ang pagkakakulong, although sa RA 7080, pag nakulong ka sa kasong plunder, ikaw ay suspended, take note, suspension doesn't create vacancy. So, senador pa rin siya. Even si Bato naman, Bato po? si Bato naman, hindi lang mahanap,
pero wala namang patunay na hindi siya nasa ibang bansa, hindi ba? At hindi naman siya namatay, hindi rin siya in-expel. So, yung parehong grupo, makikita mo, meron silang legal arguments, hindi ba? Yes, yes. So, anong resolution nito? Dalawa nakikita ko dito. Kasi, kagaya ng interview kanina sa press con ni Cayetano, paninindigan niya eh. Na siya pa rin It ng would have SP. been better. It would have been better kung pupunta siya sa korte. Pero sabi nga niya, bali yung ginawa nila, di sila yung pumunta. But at some point, may magpa-file talaga ng kaso dyan kapag masyado ng yung constitutional crisis na tinatawag, Okay. pag hindi na pwedeng ma-resolve. Kasi pag magulo na, isipin mo yung sitwasyon na limbawa, dalawa yung pupunta roon sa Senado para magsagawa ng hearing. Di ba? Isipin mo yung impeachment. Maapektuhan ng impeachment dito because Yes. although nag-adjourn sine die ang Senado, bagamat adjourn na sila, take note, hindi kasama sa adjournment ng impeachment because impeachment is a different animal. Yes. So they can always conduct it. Pero paano mo siya i-conduct? Sino ang presiding officer? Yun May na nga dalawang po eh. nagtatalo. Di ba? O paano mo gagawin yan? So, ang daming problema na at some point, mariresolve mo yan kasi mapipilitan sila talaga na pumunta sa korte. It might not be now, but at some point, they would do that. Pangalawang resolution na nakikita ko, ma'am, and ito, magandang pag-usapan din, magligawan uli kasi hindi naman natatapos yung horse trading dyan eh. Yung negosasyon, nandiyan pa rin. Alam naman natin sa kabilang grupo may mga nasasangkot pa na kaso. Baka pwedeng kausapin na halimbawa si Villanueva, lumipat sa kabila. O di para 13 na, di tapos na. O on the other hand naman, dahil nga nagtawag ng Blue Ribbon itong si Cayetano, marami siyang binanggit na tao, o pwede nyo rin kausapin. Balik nyo na lang sa amin, hindi na namin tutuloy. Hindi ko alam kung ano yung totoo dyan, but these are actually informed guesses. Nang sinasabi ko lang, matagal na ako sa Senado nagtrabaho, Opo. maraming negosasyon at horse trading na mangyayari. So again, dalawa lang ang resolusyon. The Supreme Court steps in, 3 pala. Pangalawa, may voluntaryong sumuko. Okay. Sabihin ng isa, sige na, ikaw na. Pangatlo, may lumipat na uli para talagang wala nang duda sa bilang. Oo. Para matapos ng lahat. Oo, kasi kaya mo, haba rin ng paliwanag ko sa sobrang komplikado ng ginawa nila. Hindi ba? And syempre kung dapat kung talagang nasa krisis na yan na ano po tama yung sinabi niyo dapat may intervene na rin yung court para Kaya lang the Supreme Court couldn't do it motu proprio eh. May mga bagay that the Supreme Court on its own, yes. pwede at its own instance, pwede siyang makialam. But in this case, kailangan talaga tayo ng petisyon. Pero darating yung petisyon na yan pag sobrang gulo na kasi ngayon, si Cayetano, he was even able to hold his own press conference, his own Blue Ribbon hearing. Legal po ba to? Leadership. Ang magiging issue nga dyan, kailangan desisyonan talaga. Kasi hindi naman, sigurado ko, hindi pwedeng parehong valido yung dalawa. Yes. Kasi sa Monday po. May isang valid, may isang hindi. Exactly. So, para ano sila, ang kainin tulad niyan, ma'am, yung para, dahil ako'y nagtuturo ng commercial law, no? At naging consultant ako ng maraming kumpanya, parang may intra-corporate controversy. Dalawa yung board of directors. Hindi naman pwedeng parehong tama yung dalawa, di ba? Tama. May isang tama, may isang mali. Kapag hindi sila magkasundo na at talagang maiipit sila, korte ang magsasabi kung sino ang tama, mali, hindi ba? Okay. And yung di ba sinalang na po yung 18 ex-Marines, sa tingin niyo po ba, ano po sa inyong palagay? Reaction niyo lang po, may kredibilidad po ba ang mga sinasabing to mga resource person pong ito? Unang-una, gusto ko lang sabihin na kapag may testigo or any witness that was willing to testify, he should not be prevented from testifying. Ito man ay testigo na manggagaling sa grupo ni Cayetano o testigo na manggagaling sa grupo ni Gatchalian o kahit testigo na galing sa Malacanang o kahit mga testigo na talagang voluntarily gustong mag-testify. So any witness who would want to testify to report any wrongdoing or corrupt activity
should actually be given an opportunity to do so. Okay. Whether or not they're telling the truth, of course, is another matter. Kasi yung credibilidad, mamimeasure mo yan, hindi sa isang hearing lamang, kinakailangan nako-cross-examine mo yan, kinakailangan nakikita mo yung ebidensya. Pero kung sa umpisa pa lang, hindi mo pagbibigyan, hindi tama yun, hindi ba? Yan na lang ang nakita kong silver lining dito, ma'am. Opo. Kasi alam mo naman yung magkabilang grupo, may kanya-kanya silang pinoproteksyonan at na So may nakakampi agenda at po sila pareho. may agenda sila pareho. Okay. Siyempre, noong time ni Lacson, obviously, yung mga kasama niya, hindi niya isasama yon, hindi ba? Noong panahon naman ngayon naman ni Cayetano, Hindi dahil rin nasama sasama. yung grupo nila, gusto nilang isama rin yung kabila. Silver lining lang dito. At Okay. least mabigyan tayo ng pagkakataon na yung mga testigo lahat makapag-testify, hindi ba? Opo. And attorney, tingin niyo po ba may patutunguhan pa ito and huhupa din po ba ang tensyon na nangyari po ngayon sa Senate? Ang nakikita ko dyan, it could potentially lead into a constitutional crisis kung walang bibigay. Yes. Hindi ba? So, at some point, somebody has to cave in dahil hindi naman pwede na manatiling ganyan. Sa ngayon, yung Opo. tension, kaya pa nilang i-handle because both of them are still able to do what they want to do. Pero at some point, kailangan ma-resolve ba yan? And magiging mabigat talaga yan. At maging sa administrasyon, siyempre alam naman natin ang kakapi ng administrasyon, ang Gatchalian Block, ano? The administration, bagamat malinaw ang pagsuporta niya, at the end of the day, may be cast in a bad light, and not just because sinuportahan niya yung isang panig, kundi at some point, if this is not handled well, talagang magkakabukulan at batuhan ng mga aligasyon, one after the other. So, syempre, ang kawawa taong bayad kasi Yes. isipin mo naman, ma'am, biro mo yung grupo ni Gatchalian, nag-adjourn na si Nedie. Nag-hearings, nag-session sila para lang mag-declare ng data, tapos mag-alal ng bagong acting Senate. Ito naman sila Cayetano, hindi pumasok ng ilang araw. Ang dami dapat pag-usapan, hindi Yes. ba? So dapat Paano magharap-harap gagawin mo na lang dapat sila. pag-usapan? Exactly. So, sa bandang uli, yung ginagawa nilang dalawa, ang nakakawawa yung taong bayan. Totoo. Ang problema lang, yung mga taong bayan kasi namimili ng kakampi ngayon. Ayun din. Sana tayo, lalawakan natin yung isip natin, pagbigyan natin na magalit tayo sa lahat sa kanila at i-call out natin sila at we demand for accountability kasi all of them are making a mockery of the legislative process. Okay. And attorney, maraming salamat sa time niyo po at mga pagpapaliwanag. Wala na po tayong oras pero sa susunod po ay kayo po ay aming tatawagan ulit. Ano? Thank you so much, Sana po. attorney. Opo, sana po kahit paano nakapagbigay linaw po ako sa inyo mga Yes po. tagapakinig. Opo. Maraming salamat, Attorney Edward Chico, Political Analyst. Ayan mga kasama. And syempre po, maraming salamat. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Pulso ng Metro. Oras po natin 4:01. At maraming salamat po sa ating buong puwersa ng DZXL News, RMN Manila. And dito po sa Radyoman Alex Foraque. Oras pong muli, 1 minuto makalipas po ang 4:00 ng hapon. That time check was brought to